Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang mga nagawa ng kanyang administrasyon at ang mga pangunahing prioridad dito sa nalalabing 2 taon ng kanyang panunungkulan. Bigas meron na. Isang ulat sa bayan at mga pangakong nais ba isa katuparan sa nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Iyan ang naging laman ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, July 27, kung saan inilatag niya ang mga nagawa ng kanyang administrasyon at ang mga susunod nitong prioridad. Sinimula ng Pangulo ang kanyang SONA sa issue ng mga flood control project at sa kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian. Inihayag niya na may mga kasong isinampa laban sa mga kontratista, opisyal ng DPWH at ilang mambabatas kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Binanggit din ng Pangulo ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon sa Ombudsman ay haharap sa iba't ibang reklamo. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang kanyang paninindigan ay nakabatay sa interes ng taong bayan, hindi sa personal na ugnayan. Ayon sa Pangulo, halos 25 bilyong piso na ang nabawi, na-freeze o napreserbang pondo at mga ari-arian na may kaugnayan sa mga kasong katiwalian. Aniya, ang lahat ng pondong mababawi mula sa mga sangkot sa korupsyon ay agad na ibabalik sa kaban ng bayan. Dagdag pa niya, mahigit 800 milyong piso na ang naibalik sa National Treasury. Kasunod nito, tinalakay ng Pangulo ang naging pagtugon ng pamahalaan sa krisis sa gitnang silangan at mga hakbang na ipinatupad matapos ideklara ang State of National Energy Emergency. Kabilang dito ang pagtiyak sa supply ng langis, ayuda para sa mga OFW, price rollback sa petrolyo, suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, at iba pang hakbang upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Tiniyak ni Pangulong Marcos na nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagsasara ng Strait of Hormuz at ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Sinabi rin niya na nakapag-angkat ang pamahalaan ng langis mula sa iba't ibang pinagkukunan sa ibang bansa, dahilan upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa loob ng halos 2 buwan. Ipinagmalaki rin niya ang pamamahagi ng cash relief assistance, ang 10 piso kada litro ng diesel subsidy para sa mga pampaserong jeep at UV Express at ang pagbaba o tuluyang pagtanggal ng online transaction fees sa ilang bangko at e-wallet. Sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa usapin ng ayuda, inihayag ng Pangulo ang pagpapalawak ng Uplift program upang matulungan ang mahigit 7.5 milyong pamilya, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps, walang gutom program, minimum wage earners at iba pang mahihirap na pamilya. Tinalakay din niya ang pagpapalakas ng disaster preparedness, pagtatayo ng mga evacuation center at ligtas Pinoy centers, pagpapatuloy ng malalaking proyektong pang-infrastruktura at pagpapatupad ng Oplan kontrabaha. Sa agrikultura, inilatag ng Pangulo ang patuloy na suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagpapalawak ng irigasyon, pamamahagi ng makinarya, pagpapalawak ng crop insurance at iba pang programang magpapataas ng produksyon ng pagkain. Ibinida rin niya na mahigit 400,000 titulo na ang naipamahagi sa loob ng nakalipas na 4 na taon na sumasaklaw sa mahigit 500,000 hektarya ng lupa. Target din ng administrasyon na makumpleto ang pamamahagi ng lahat ng titulo sa susunod na taon. At matapos ngayong taon ang pagpapawalang pisa ng utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Sa usapin ng enerhiya, inilatag ni Pangulong Marcos ang mga bagong power projects, pagpapalawak ng renewable energy, pagpapatuloy ng malampaya, pag-develop ng hydrogen energy at pag-aaral sa paggamit ng nuclear energy. Ayon sa Pangulo, tinututukan ng pamahalaan ang halos 200 energy projects na inaasahang magdaragdag ng halos 10,000 megawatts na kapasidad bago matapos ang kanyang administrasyon. Inihayag din niya ang pagpapalawig ng malampaya service contract hanggang 2039 at ang pagkakadiskubre ng tinatayang 222 billion cubic feet ng natural gas. Nagawad na rin aniya ang pamahalaan ng 14 na petroleum service contracts sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagdating sa trabaho, pabahay at social protection, tinalakay ng Pangulo ang mga programa sa trabaho, pabahay sa ilalim ng 4PH, pagpapalawak ng benepisyo ng SSS, GSIS at Pag-ibig. Gayon din ang dagdag na suporta sa mga OFW at pensioners. Iniulat din niya na mahigit 6,000 Pilipino ang agad na natanggap sa trabaho sa isinagawang job fair ng pamahalaan. Sa usapin ng edukasyon at kabataan, inihayag ng Pangulo ang pagpapalakas ng senior high school curriculum, AI training, scholarship programs, pagtatayo ng mga silid-aralan at iba pang hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan. Sa usaping pangkalusugan,
Binigyang diin niya ang pagpapalawak ng universal healthcare, yakap at gamot programs, zero balance billing, at pagpapataas ng benepisyo ng PhilHealth. Sa ekonomiya at ugnayang panlabas, iniulat ng Pangulo ang pagdami ng foreign investments, pagpapalawak ng free trade agreements, pagpapaunlad ng AI at advanced manufacturing, Pac Silica Industrial Hub, at mas pinalakas na kooperasyon sa ASEAN. Sa usapin ng kapayapaan at soberanya, muling iginit ng Pangulo ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Awards sa West Philippine Sea at ang patuloy na suporta sa Armed Forces, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan si Pangulong Marcos ng pagkakaisa upang may pagpatuloy ang mga programa ng kanyang administrasyon at maisulong ang isang mas ligtas, matatag at maunlad na Pilipinas. Mula rito sa Batasang Pambansa, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kersilin Catarong, SMNI News.